Totoo ba yun? Pinapatawag ka rin ng Congress Ed Lingao? Talaga ba? Anong ginawa? Wala akong ginagawa. Ako Baka pinatawag. ikaw. Ako pinatawag. Oh, yan. Oo. Yan. Yan, Tricom. Ba't ka pinapatawag? Eh, dinis-invite ako eh. Ay, dinis-invite? Dahil baka daw kung ano sabihin ko. Naikatakot nila. Ganun. Dahil pag binastos ako, magtatawag ako na mesa. Teka, bitaw mo na ako. Mahirap na. We're talking about the same committee itong sa Yes, dapat disinformation. sabay kami ni Tariela nun eh. Yung second Tricom, dapat tinatawag kami ron eh. Na-disinvite. Yun ba yung madami nag-iiyakan? Sabi ko kay Dan Fernandez okay lang naman, basta walang bastusan. Ilan doon yung mga vloggers na first time nyo lang nakita? Ay, ito pala yung itsura ni Ako may mga... Ay, hindi ko maalala yung pangalan, pero... Yung Mark Lopez, yung kurang na yun, na-encounter. Hindi yung Mark Gamboa, dalawang Mark. Iba yun. Yung Gamboa, ito yung kakandidato, di ba? Tama. Mark Gamboa yung kasama nila sa back. Aplikante, I've crossed swords with at least two of them, maybe possibly Sino doon? three. Yung si Si Crisette? MJ, Si saka MJ. si Mark Lopez. Parang may ibang train of Lord. thought nila. Pag sinabi ni Ed na Crosswords. siya, parang Espadahan no? Kayo talaga? Mapakita na naman tayo yan. Sino ba nanalo sa cross-sword? In theory, yun naman talaga yun, di ba? Yung Star Wars. No, we've had disagreements before. With sila, yung dalawa. Yeah. Different topics. For example, in 2018, nag-produce yung Rappler ng video ng mga journalists who have been threatened or harassed. So I was part of that. I was interviewed and they put it together and then they released it. Si MJ Kiambao Reyes wrote about it saying na, where were these clowns when 23 journalists were killed in the first 40 weeks of the Pinoy administration? Nagulat naman ako kasi, teka, Paisip ako doon teka, first of all, first 40 weeks of the Pinoy administration, 23 were killed. Wala ko alam na ganung figure. Ang alam kong figure, 23 killed in the first 40 months of the Pinoy administration. I know that because I co-wrote that story for PCIJ. So if she was asking where were these clowns, I was writing about That killings. issue, that killing. Even during the Pinoy administration, except that she misquoted it or she did not understand the story. Kaya, yan ang mahirap. So anong tingin mo? Ha? Baka News? ganito ba yung Sinuot suot mo niya o noon? na-misunderstood niya yung story? Malamang it came from another meme that she simply lifted and then she used. Gusto ko yung Yan ang sagot ng mahirap isa. Pero Saan mo yung nakuha isang- information mo? Yung isang debate kasi dyan tatawagin ba silang journalist o Yeah, hindi? that's always been that's always been a big question. When do you say that a journalist was killed because of his work or because of other things? So there's also that big Hindi, debate. I mean sila. Yung ano, Well, yung mga, yung vloggers. Kung pwede sila tawagin journalist. And there was the other time naman with Mark Lopez, there was an appointment by a Supreme Court Associate Justice by Duterte. Tapos after the appointment, ng oath taking, ganun silang lahat, including the new justice. Kilala ko yan. Ako naman parang, Bakit? there's something wrong here. Oo, totoo. Your Supreme Court, your Just new Supreme Court nakaganon siya. Justice, nakiganon with the president. Yeah. So I wrote about it. Parang, in other countries, this would be frowned upon. Yeah. Hindi lang frowned upon. Oh, but it's become normalized. Not just by a Supreme Court justice, but as well by military people and police officers in uniform. Nakikiganon sila. Marami namang normalize ng previous government. Oo. Pati serial killing, dahil sa pelikula lang dati yun na-normalize last. Yeah, you also have that. No. So may ganon. And si Mark Lopez pushed back by saying, so you should also complain about MVP doing like that with Duterte. Ako naman, MVP is a businessman. He is not a Supreme Court justice who will rule Yes, oo. Wala on siyang sway over certain matters of on policy. matters of law and the Constitution and on policy. There's a big difference between private and public institutions. Pero saan ba nagagaling si Mark Lopez? Ano pa background niya? Kasi very interesting yung pag-iisip niya. Gusto ko i-analyze yung pag-iisip niya. Gusto ko yung... Basta sabi, nakita ako sa Google.
Ganun. Yun. Nung tinatanong siya about yung info, di ba? Tinanong siya about water cannon. O ba't Pilipinas nag-water cannon? Tapos Hanep, mamaya-maya, no? Saan mo nakita yun? never pala, hindi niya ibig sabihin nag-water cannon sa China. Ibig sabihin lang niya, as protocol pag rally, nag-water cannon. Hindi naman siya Pero mali ang doon. dating di ba? dun sa balita, lumaban tayo, nag-water cannon din Kala ko, tayo. isa-site pa niya yung pag-water cannon ni PGMA kay VP, ano nun eh. So, anong wino-water Ako, cannon si veterano Ronald? ako sa water cannon. Nakasama ka ba doon? Oo, nung panahon nga nung dictatorship, yung water cannon, yung laman nun, galing sa Pasig River. Talaga? Oh my Oh, God. estero. Imagine mo, kung bubombahin ka ng... Lalo pag sa Mindiola, di ba? Sa Mindiola, ibababa nila yung husto sa ano. Minsan yung may estero. kulay. Para kahit tumakbo ka, Maamoy ka. hindi, mahahanap ka dahil may Oo, kulay. may kulay ka na eh. Oo. Parang Mark may dyed na, marker mark. ka. Ano mas pipiliin mo? Water cannon, matir gas? Ay, yung Hirap tear gas, naman parang matir. nasusunog yung balat mo eh. No? Tsaka Talagang nakakaano- panic at yung first time ako Sa tinamaan ng throat. tear gas. Panic talaga ako, takbo ako sa taas ng mga kotse para makalayo lang parang nasusunog yung balat mo talaga eh. Yeah. Medyo puro pa yung tear gas nun. Ano? Puro, no? Pero wag na wag mong huhugasan ng Wag, tubig, wag. kakalat yan. Tanda ko nung Sidyo Malacanang, EDSA 3, landing yung tirgas sa harap ko. Sinipa ko. Pabalik. Parang pelikula. Parang mga jacket sa ng pelikula. At least, presence of mind. Gano'ng katagal bago mo Kaya sinong isipa pa ba? tinamaan? Hindi, actually, binupulot namin, tapos Ay, binabato delikado yung namin. pulot yun. Baka no? mainit yun. Hindi, may kwang ka. May guantes ka. t-shirt ka na pang kwan, pang bato. Sipain mo na lang. Talaga. Tapos ibalik mo sa Hindi, kanila. pag Ano mo ibabalik? Kanino mo isisipa? kanila. Pag bato kasi, tatama dun sa mga Metrocom ini. Dati kasi yung mga Metrocom. Metrocom, Oo. Grabe naman, Marcelo era na yun. Kala ko bang... Wala kang kinalaman dyan. Anyway, balik tayo doon sa paksa. Ano? May paksa. Wala Akala ko wala. Hindi, Fake news. walang paksa nga, pero nung gano'n sila mag-argue, gano'n sila Sa makipagdebate. Tricom hearing. Tapos pag push towards, minsan, Iyak. hindi ko alam kung naiiyak sila dahil baka kung sino man sa atin, pag umupo rin doon, pag kinukulit ka ni Abante, O hindi siya makasagot no? baka umiyak ka din. Oo. Si Paduano. Oo, talagang Hindi ko ano. yung nga in-expect kasi syempre, di ba, medyo matapang talaga sila behind keyboards. Di ba? Correct. Tapos nung pagdating dun sa hearing, mga nag-iiyakan na nga. Siguro At- kasi hindi rin sila makasagot kay At Congressman umamin. Abante. At umamin. Ito mami, na mali yung ginawa nila, di ba? Si Lord, kahit anong gawin mo yan, torture mo yan, di aamin na mali yan. Oo, yun. That's the Walang typical kami meal. The typical meal. Panglabing isang utos. Huwag kang aamin. Uy, pati si ano, Labing-dalawang utos. pati si Attorney Trixie ang bait. Hindi, Ayan. pero matindi yung kay Trixie. Inamin niya na tinrain sila ng China. Yes. Hindi oo. naman tinrain. Hindi, Parang funded. cultural exchange. Oo. Sila wow. yung nag-fund ng seminar. Seminar. Seminar, China Una funded. daw, An exchange of According to- knowledge. Wow. Ano siya, archaeologist daw. Pero sumunod daw, training short form video naman. Hindi raw sila sa hotel pinilit, kundi sa dorm. I'm sure. Ano? Pero, also to put in context, the US also has programs along those lines. They also bring people in to the US to train them in certain things. Some of them technical, some of them editorial. And that's part of soft power. Yeah. It's also part of soft power. So, Pero ngayon lang ako nakarinig ng vloggers na tinrain paano mag-vlog. Yun yung first time ko baka narinig. parang enhanced torture, enhanced vlogging. Enhanced vlogging methods. Usually kasi sa Europe, sa Canada, US, may mga ganyan parang exchange. Mas kanyan mas fellowship. Papakilala ka dun sa mga ibang mga media ron, iikot ka kung saan-saan. Parang networking. Palitan Exposure. ng style. How they do things, Yeah. mas ganun Ito talagang skills training, paano mag-vlog Pero Sayang nga, hindi ako nakasama. Doon ako nagalit ang weird lang na magtitrain sa'yo ay isang bansa na limitado, yung walang social Walang media social platforms. media, oo. Wala nga TikTok doon. Oo. Ah, Walang diba? Facebook. At ino-occupy yung iyong teritoryo. Oo. Yun. Isa pa yun. So baka mga Manchurian candidates sa lahat sila, hindi kaya. Actually, ang Manchurian candidates kasi nakatago. Yung sa bansa, sa Pilipinas kasi hindi nakatago Talagang nakalantad na pro-China, di ba? Tsaka hindi na kailangan i-trigger, automatic na. Oo. Second nature na No?
Parang ikaw, marami kang ginagawang second nature, di ba? Oo, pagdadasal. Ito na naman tayo. Ang pagpuri sa Panginoon. Yan. Bagay Oo. na yan. So, ba't hindi ka ambassador ni Jesus Christ katulad ng isang senador? Hindi mo Oo. Kaya niyo yun? Kaya niyo yun, ha? Nagulat ako doon. Hindi kumarap, ha? Diba? Hindi kumarap. Tinawag yung sarili niya na ambassador ni Jesus Christ. No? Meron pang Kilala mo? lightning protection yung Senado. Kidlatan sila doon bigla. O, kayo, nakita ko yung isang podcast ninyo nang gagalaiti kayo after the hearing. At Hindi naman ang gagalaiti. Kung lang hindi naman. naman, parang lumalabas yung mga dugo sa mga ilong ninyo. At, Minute lang ng konti yung ulo. No? Ano Slight ba kasing lang, slight klaseng lang. hearing yun? Oo, yung kay Amy. Di ba? Di ba? Anong klaseng hearing? Yung kay ambassador ni Jesus Christ. Yun yung hearing about Si yung the legal- arrest. arrest daw ni Pete. Well, so, too late the hero na nga ba talaga? Bakit eerily tranquil yung pamilya ngayon? Normally, di ba maingay yan sila? Well, baka... May binabalak ba't may kinalaman ba dyan yung pronouncement ng isang religious group nung Well, baka Friday. nag-dawn na rin sa kanila na talaga namang hindi maibabalik kahit anong gawin nila. No. Yeah. Hindi, send him home, hindi mangyayari yun. No? Ikalawa, baka may mga away na mas nagdo-dominate internally. Dahil, di ba lumabas yung tinraidor, Trinidor daw. betrayal, Oo, meron no? Judas daw. kiss Oo. Yan. May mga ganun-ganon, Pag-usapan no? nga natin sino pwede yung ganyan. Baka may kasama yun, na yung muna yung hinaharap nila. Dahil yung isa kasi, pinapasama sa aeroplano, hindi sumama. sumama. Dahil wala daw passport. Kararating gagaling lang ng galing. Hong Kong. Kararating lang galing Hong Kong, walang So, passport. paano nakapunta na Oo, di ba? ito yung Tapos ano. yung Bakit ikatlo, ayaw sumama? tapos yung ikatlo, pwede Wait, rin wait. namang taktika yung ito. una, yung Yung una, yung pwedeng nag-dona sa kanila na hindi na mangyayari maibalik. ito yung mga possible hudas na pinag-uusapan natin. Yung ikalawa, yung possible na hudas. No? Yung ikalawa. Yung ikatlo, yung mga hudas kasi baka doon muna sila nag-aaway-away. No? At yung ikatlo ay posibleng this is the calm before the storm. Baka may pinaplano na big event. No? Sabi ng iba, sa Sa 28. 28, kasi Ito yung mga 80th ano, birthday niya. Birthday. ng Baka mga meron titulo silang ng llamas gagawin. natin, No? Ganun. So, parang kunyari, misdirection. Kunyari, wala, chill lang kami. So, meron ba? Ha? Mukha. Pero may mga nagdadalawang isip dahil ang plano originally dyan, parang EDSA 3 scenario. It's a Pero tracing message ano, pala kanina. iba-iba- Oo, nung hinuli si Erap, na lumusob sa Malacanang. Oo. Ang problema, wala silang Erap. Yung Erap nila nasa Den Haag. Kumakain ng keso, no? Kumakain ng andun. Maangal nga, di raw masarap yung pagkain. Oo, Namimiss kaya, ng Pinoy food. kaya medyo Tagulang iba. kalabo eh. Iba yung ang hirap mag-EDSA 4 nang wala yung Wala yung principal, symbol. wala yung rallying cry mo, Patria. masyadong malayo. No? At yung kaso ay crimes against humanity. Di ba? Iba yun. No? Pero may nag-message sa akin eh. Ano daw, Worldwide Peace Rally Di ba? by the OFWs. When is that? Baka 28? basta may nagpadala sa akin sa Uy, Bible. yun naman Kilala, ako din eh. kilala mo ako sino yun, very closely associated sa kampo nila. On Friday, the Basta they call birthday. it, may green something. OFWs, tapos may green something. Sabi nga World nila eh. Rally. Kaso ang hirap mag-uprising globally. Global. Kasi ang seat of power nandito eh. Ang hirap eh. No? But what are the Pero chances pinapakita na nila you'll have a confluence of activities on the 28th, the birthday of Duterte on Friday? Hindi, ngayon naman talagang may ganong klaseng plano. Ngayon, whether that confluence of events will be disruptive, no? Dahil last year pa nila sinasabi na gusto nilang pabagsakin si BBM. Hindi naman nakatago yun eh. Mga sigaw nila sa Liwasang Bonifacio, pabagsakin, lusubin, etc. So, nung January 28, 2024, sabi nila, pabagsakin nila ito through a mutiny, through people power, to uprising. So, ngayon ako nakakita ng pagbabagsak na nakalantad eh. No? So, hindi siya nakatago. Pero so, ito hindi ako tahimik eh. Aabangan. hindi ako magugulat, no, na yes, prayer rally, pero magdadasal ka sa harapan ng Malacanang. No? Oh, di ba? Baka gusto niyo sumama, prayer rally sa harapan ng Malacanang. Baka yung ano Basta doon, kasi, baka kay tanda- Mr. Brown sila nagdadasal. Oh, pwede. Basta tandaan niyo yung Balang. Yun sinabi yung ni... Capriotic balang sa Balete Tree sa harap ng Heroes Hall sa Malacanang. Sino si Mr. Brown? Mr. Brown. Basta tandaan niyo yung sinabi ni Mayor Baste nung nasa Davao siya. Nasa Davao kami nung Davao Day. Talagang sinabi niya dun sa speech niya, we will fight back. Akala ko you will never be loved. Ayun eh, kasama na rin yun. At sinabi din niya yung nag-greet din siya sa basaran.
Oo nga, oo nga. Umpisang-umpisa. Nagsihiyawan yung mga tao. Oo, ganun. Hiwaan sila. Nag-ano siya, Ganun kasikat yung kanyo, no? Yung staff nyo rito. Pero yun yung talaga yung yung mga tao. Paisipin lang isang controversial statement galing kay Sarah, yung may parallelism kay Ninoy Ninoy, Aquino. yun ang matindi. Yun ang matindi. Talagang matindi, baka no? pag uwi dito huwag ka uwi. Sabi niya, Kaya, wow. Kaya naglabas ng statement yung pamilya. Agad, no? Sila, sa Ninoy Aquino Foundation. Walang parallelism yun dito. Parang iba naman daw yung pinagdaanan ni Ninoy Aquino. Tsaka very equal naman sila. Very subdued. Hindi katulad nung Lord de Vera na talagang frotting paggalit no? Yan, talagang malumanay na malumanay. Yung yung nagkaabutan nga kami sa CR, nagka-frot yung mouth ni Lord. Parang sagwa. Parang sagwa. Nagkasalubong kayo sa CR. Tapos Nananahimik nagpo-frot. ako, umiihi, tinabihan ako niya. Tapos nagpo-frot yung bibig. Pusila, Anyway. Ano bang ginawa mo sa CR? Nagpo-frot yung bibig mo. Toxic masculinity to. May sapat bang military component if ever if a mutiny were to succeed? I doubt it. Dahil yung chain of command naman, I think ay hindi sasama Hindi, dyan. Pero alam mo naman kasi sa mga ganyan, ay maliit na bahagi lang naman ng military ang sumasama dyan Wala naman sumasama. Minsan mga retired pa Oo, ang sumasama dyan ay just a small percentage ng military. All the rest nanonood. Sino pa mananalo? Yeah. Kaya yung Fence sitter Sitting on yan the fence, waiting to see, waiting for clarity on who's going to win. EDSA 1, ganun din And then when you know who's going to win, then you jump into that side of the fence. Kaya yung balita na may mga mass resignation sa hanay ng PNP, ng AFP, fake news yun di ba? Kasi wala naman silang But that's also what daw makes it na more document. dangerous kasi what you only need lang is a well-placed unit that will take advantage. Usually, mga elite forces yan. Scout Rangers, Marines, SWAG, SAF. May naalala ko yung panahon ni PGMA, yung Scout Rangers na dumaan sa EDSA, biglang nag-iba ng isip. Hindi Ano naman. nag-about face? Ang nagmarcha, mga 20 mil. Nakita ko kasi sa sa EDSA dumadaan sila mga kasama tangke ako nila. ron Ay, nandun ka? Sa nagmamarcha. Hindi naman kami Scout Ranger, no? Nagmamarcha. Anniversary yun ng EDSA 20th anniversary. I remember that. Nagmamarcha, tapos nagdeklara ng state of emergency. Ay, dinampot ka nila Randy David. Ang sabi, may parating daw na Scout Ranger, may parating na SAP, may parating na Marines, no? Walang dumating. Ang dumating mga tiga-uste. Nagmamarcha, no? Pagdating sa Ang mga polis ng Israeli. Mga clerico-fascist. Pagdating sa bandang Tuason, bandang Cubao, doon na, nagkaroon na ng encounter. Batuhan na. Tapos may mga nahuli. No? Kasama ako sa nahuli. No? State of emergency yon. Ano No? nangyari sa'yo after? Sabi ng Supreme Court, that's illegal. Ang state of emergency has 3 conditions. Invasion, state of lawlessness, at saka uprising. Wala yung 3 condition na yun. Kaya pinalaya kami after 1 day. No? Gusto ko pa naman sana tumagal. No? Dahil hindi tumagal. So, ngayon, pag magbabar exam ka, tatanungin ka, what are the conditions for a state of emergency? Number one, si Ronald Llamas dapat nandun. Sama ko si Randy David doon, nakulong. Oh. Mga barkadahan. Tapos yung mga kasama ko, pumunta sa Camp Karingan, may mga placards. Free Randy David! Keep Ronald. Pero mo, Ano naman mali doon? Ano mali parang doon? hindi maganda no? Kami na ngayon, nasa Marines kami, sa Bonifacio, dahil umaalburuto si Q, si Calvin. Si Ariel, Ang problema naman sa Marines, nagbotohan. Nabutuhan. Nagbotohan kung sila ay lulusob o hindi. Biglang nawala yung I'm in command Naging democracy yung nagbotohan. Marines Saka nakakita na magkukutas nagbotohan. Tapos yun ang pumunta si di ba? Si Cory sa gate. Yung kinakausap niya yung mga Hindi umabot. Hindi umabot, no? Hinarang. Sama niya si ETA. Okay. When? Yung ginawa ni BBM na last week or 2 weeks ago, 2 weeks. dinoble yung allowance sa mga sundalo. Hindi naman dinoble, 200 pesos lang. Hindi naman dinoble. Dinagdagan lang. Dinagdagan ng 200 pesos. Dinagdagan, Oo. Ang nagdoble, si Digong. Actually, triple pa nga Oo. So, yung police na nag-viral dahil sa kanyang statement na Si Fontillas. parang in-express lang yung freedom of expression niya. Marami pa kayang posibleng gano'n. Pati na rin sa military. Sige. Hindi, parang nasampulan si Fontillas Umiyak nga Also siya kasi eh. si Fontillas is medyo, not exactly the best example to put out there.
Hindi, Yeah, hindi kasi, meron daw siya Diretsuhin mo na. hindi kasi ano eh, iba yung ano, you make your argument calmly and logically versus yung you're ranting talaga. Yung frotting, no? Oo, Parang si Lord. and you're Guys, sino ba yan? you're basically attacking your Kay Commander General. your commanders while you're in uniform. And I think Naka-uniform meron pa. siyang mental health issues, eh, di ba? Ay, nag-vlog ka ba naman naka-uniform ka laban sa commander mo? Again, parang si Lord. Grabe naman. Parang ikaw lagi yung example dito. Frotting at the mouth. Pero anong bothersome talaga ngayon yung mga fake news, misinformation, saka disinformation. I think we all agree with that naman eh. Diba? I think lang the point of disagreement is number one, who is doing the fake news? Kasi on one hand, they're saying that it's Media. people like us. MSM, On the other hand, mainstream media. we're saying na hindi ata kami. Ito kabilang grupo to. So that's one. The other problem is when government tries to step in and decide Medyo yun ang- what is the What is definition fake of news? fake news versus real and who gets to say what is At kung kailangan ba ng more regulation, more Oo. laws, Parang- o yan ba ay self-regulation? Parang No? scary, Parang regulatory Parang sa committee, One no? News, self-regulation. Tama. sa kapatungo. Hindi ko yun, ha? Hindi Yung yun, pinopropose ng walang naisip Kongreso pahiwatig yun, ha? na parang technical working group para mag-draft daw ng mga... Code of Ethics. Medyo delikado. Understandable na magkaroon ng ethics naman sa vlogging, pero yung gagawa ka ng regulatory commission, nakakatakot yun. But any code of ethics is almost always voluntary. Yes, oo. and self-imposed. It's, At least sa atin, di ba? May Yeah. ethics tayo na. it is Oo. not imposed on you by government. Because Exactly. if government starts imposing a code of That's a ethics, different That's you- scary. story. Oo. Oh. Actually, dapat i-impose yun sa government. Code of ethics. Code of ethics. Code of ethics. meron nga Code of Ethical Conduct, 6713, hindi mo susunod eh. Kailangan- RA 6713. Kailangan gumawa ng Sorry, bago. Code of Conduct for public officials Public yun. officials. But it's not really, that's the sagisag law. Diba? Hindi, sample ng mga scary na fake news, yung ginawa ni Attorney Raul Lambino. Oh, may Sabi niya, TRO may TRO TRO na. Oo, may TRO. Kukunin na namin. Papunta na kami ron. Kukunin na namin sa Supreme Court. Sabi niya, very credible source. Eh, pagdating Tapos nila doon. binasura pala. Yun yung TRO. Although on the other hand, what if they simply are extremely eager to believe what is not verified? Paano kung Ang gano'n? problema kasi he came out on his vlog channel, on his live, saying na meron TRO. Yan ang iba yun eh. If you believe it and then maybe discuss it with Siguro others, pwede, pwede. naniniwala ako, magkakaroon But ng desisyon Hindi, ng gospel korte. truth siya eh. Well, napakinggan ko yung kanyang post. Talagang very categorical na meron. Na meron. Meron na. Well, there is a law against what's called false news. It's Article 154, the Revised So liable siya. If you use that article, it's the publication of false news that would endanger the public safety and order. It's broad enough to encompass that. On the other hand, like I always go back to my concern na, but who decides what is false and what is not? Will I leave it to government to decide that? Eh, time-bound daw ang fake news. Iba pa yun. Kay attorney na naman. Iba pang issue yun. Gusto ko Pang Galileo ba yan? Galileo. Oo nga, nabanggit pa si Galileo. Eh, no? Kung hindi sila na nababanggit, Galileo. Natawa ko rin, nung binanggit si Galileo. Kawawa naman, no? Ang tagal ng patay. A scientist pa naman. Hindi ko alam saan ako mabibilib doon. O abogado nila si Silvestre Bello. Grabe. Hindi busy, no? Tapos na naman yung Mecos team niya. Napakasipag. He's everywhere. Gusto bang maging counsel sa ICC? Nip. Diba? eh. Oo. Tutuloy ba? Napupunta daw siya along with other. Pero gawa na yung buo na yung team nila Si Kaufman. Nicholas Kaufman. There will be one Filipino daw na lawyer. Duda ako kung kukunin siya ni Sino Kaufman. kaya? Gaano kaya kasakit yun na yung ex-human rights lawyer ay biglang Eh, itinato. tanggalin mo na yung dalawang yan. Si Attorney Roque tsaka si Bonduyan ba yan? Hindi, si Yes, si Miguel Budoy, Delia. yes, Budoy. Wala na Hindi yun. yun, hindi yun. Wala, hindi, yun nga, wala na yun. So Oo, tatlo na lang ang retired siya eh. pagpipilian mo. Sino kaya yung tatlong yun? So, Maganda hindi yung mo yan on the other side of the fence. O, doon Yes, sa kaya nga, that's oo. why, who could it be? Kunin Tatlo nila yung na mga lang. legal luminaries talaga ng Pilipinas. Salvador Panelo, Oliver Lozano. Topacio. Patay na ba? Patay na. Floating ka na naman, Lord eh. Si Topacio, napakagaling na.
na ano niya yung Kumanta sa yung karaoke. kay Tevez. Kumanta sa karaoke. Diba? Well, but going back to the problem of fake news, there were some Yeah. points of concern for me, at least for me, some points of concern dun sa hearing with how it was conducted. I know we all disagree with the spread of disinformation. Ang concern ko lang is how how these people were basically grilled and then prosecuted to the extent of it looking like a persecution. I don't want to cross into that. Because, for example, there was a threat to hold one of them in contempt unless she apologizes. That may be crossing the line already a bit. Kasi, iba yung Kusa ka mag-apologize. iba Pero kundi i-force kasi, an apology, parang some of them deserved it. Nung simula, parang kung sila very cocky. Yeah, no? that's true. Talagang Yeah, parang Hindi pa nga untouchable sila kami. umattend Ayaw Untouchable, nila umattend. di ba? Nung simula, medyo kung sila no? Na untouchable kami. Sino kayo? Parang may ganun Kaya, siyempre, Uminit na ulo nila, ano, tapos Pero minura pa niya There was one point na one congressman, si Benny Bante, minura niya. hindi, sila naman talaga nagmumura. Minura ni Abante? Oo. Tinawag Pina-strike niya, out, di ba? Ikaw kasi Tanga. tanga ka. Ganun. Parang, I have to say this out loud. You're like that. So si Paduano says, I move to strike that out of the, the record. Hindi kahit pero sila mismo nagaganunan. 'Di ba? Hindi 'yun bago, hindi 'yun rare, no? Kaya nga gusto ko sanang dumalo nung second TRICOM. Di pa naman. Di ba yung isang Pasampina na dali. Di ba yung isang congressman gusto niyo patawag naman daw yung representatives of the mainstream media? I'm sure isa yung angal nun kung bakit hindi siya feature. Yung isang oras daw siya nagsalita. Hindi nyo kasi finish Specify niya, di ba? Star and Inquirer. So mabuti na lang Nung pinatawag ako, ano ba ako nun? Mainstream media o kwan? Sakli ka lang. Vlogger. Baka vlogger ka. Ididison siya bigla. Ang mga opinion po ni Ronald Diamas, Nasaan ba ako nun? lamang. Hindi ko alam nung pinatawag ako kung saan akong banda. Hindi, pero sabi pa ni Kong Marcoleta yung dapat kasuhan din, yung nagwi-withhold ng information na dapat ilabas. Tapos biglang binanggit niya yung dalawang broadsheet. Parang That would be interesting Sabi if niya, that was contested. sabi niya, should we consider this information kung may information kailangan ilabas tapos hindi linabas, we withhold. But Ano ba? that's his opinion as to what is important. Kinontra siya ni Oh, that's not for him to decide. Kinontra Ano siya siya? ni- Ano siya, Big Brother? Exactly. Na ito dapat ang Hindi ilabas. kasi siya ito ang hindi na dapat. Malay mo. feature Malay mo, Big Brother talaga siya. Di ba? Parang ganun yung attitude niya Alam, di ba na, You should say this. na-i-unload yan din kay Ana Marie Pamentuan, di ba? Hindi siya sinama. Parang yung nangyari, di ba? Tapos sana okay din, pero hindi siya makaget over talaga. Gusto niya umangal. Hindi siya na front Okay, page. hindi, siya, hindi niya karapatan yun, na editorial judgment ng diary yun. Paliwanag We don't paliwanag need kasi hindi to lang nakapanood Ha? Ipaliwanag ko ano nangyari. Konteksto Hindi mo. lang Context mo, Lord. Context. Basta pinainit niyo yung ulo, gano'n na lang. Sa aplikante. Isang interview ng aplikante, si Congressman Marcoleta was the guest. Ang sabi niya, doon sa rally ng iglesia nung January 13 ba yun? Sa Ang Luneta. tagal-tagal niya nagsalita. Oo, tatlo, apat lang sila nagsalita. Bilang na bilang ilang reporters mo daw. Hindi siya inilabas. Ang Inquirer daw, ilan na? Hindi mo lang daw binanggit siya. Ilan na rin Inquirer doon? Sabi niya, Inquirer had this many reporters, Star had 11 reporters. Oo. But in both newspapers, ni isang beses daw hindi siya binanggit. And sabi niya, he spoke the longest, Oo. pero yung isa daw ang And- na-feature. And he gave the context daw of He gave the everything. Yung iba kasi yung newspapers may aesthetic sense Meron silang criteria kung sino ipo-cover nila. Diba? Yun yung, ang tawag doon, aesthetics. So, talaga. So, Hindi siya pang so basically, aesthetic. si Kong Marcoleta was complaining na dapat ginamit ninyo ang sinabi ko dun sa story ninyo. And that's the call of the, Exactly. That was our point Exactly. Na, you can have a rally where people will speak for 1 hour to 3 hours and we will not quote them because it's to the reporter, it's not not important to a particular angular story. Yes. yes. See, It is not the prerogative of the Correct. subject or the source to dictate what goes into your Diba, story. totoo? Unless- That is Unless freedom of PR press. to. Unless siya Eh, hindi naman PR yun. At yung dyaryo ay
Naalala ko lang. Freedom of press and freedom of expression. Yes. On a different note, naalala ko lang, yung isang rally noong 2022, election rally, may isang senador bumaba sa stage, galit na galit. Kinat nila yung aking speech. Ay, oo, alam ko Kinat yun. nila yung aking speech. No? Ang dami ko pang gustong sabihin. Kinat nila. Tapos, galit, tumarap siya sa akin. Sabi ko, kahit naman ako yung MC, kakat ko yung walang kwenta mong speech. Senador yan, senador. Ikaw talaga? Trouble ka talaga. Lumulili lang ng konti. Siya ba si ano? Mapapahamak tayo dito. Mr. Dick? Hindi ko na mabanggitin dahil pala siya. Hindi na siya senador. Pag tayo inatake sa puso, yung Red Cross nandyan. Wala nga ako sinasabi kung sino yun. Sabi ko si Dick. Nananahimik na ang dik. Ako naman ay prangka laang. Nahimik na si Dick eh. No? So there are certain misunderstandings as to what constitutes yung, ano ba yung freedom of the press, freedom of expression, government imposing itself and its opinions on you. Hindi ba? Doon ako Ang dami mag-agree misunderstanding kay sa ganun sa'yo, Albok, yung statement ni Marcoleta, isipin mo kung may government regulatory body that has the same thinking as he has. Dapat gamitin nyo to. Dapat gamitin nyo to. Medyo That parang is, tagilid na yun. Tagilid talaga yun. Hindi, balak nila sa 2028, sila na yung gobyerno. Kaya yari kayo. Bakit Kayo na lang, no? Biglang kayo na lang. Bigla ka nagugas kamay. Kayo na lang. Actually, wala na ako dito na. pag sila yung gobyerno. Pagkasama sila ni Digong. Netherlands. Ganun ka na rin. Ganon. Mauuna akong tanggapin ng aking application for asylum kaysa kay Harry Roque. No? Si Harry Roque, nandun sa likod ng 43,000 na nag-apply for asylum sa Netherlands. 43,000 43, nag-apply. ganun Ayun siya sa kadami. dulo. Ako, nandun na ako sa harapan. At tinangkap. Talaga ba? Ano sabi may persecution na Oo, sa'yo. Parang di bagay sa akin ng persecuted, no? Parang hindi. Parang ikaw yung nagpapadyo. Parang ikaw yung mapangaping uri. Parang, imagine mo ako nakawawa, kinikidnap, binabiolate ang human rights. Hindi ko diba? ma-imagine. Due process. Hindi. Hindi ko ma-imagine. Hirap dito, wala kang makakampi. No? Hindi ko ma-imagine. Isang istasyon na nga kayo, wala ka ng TF, wala ka pang kakampi. Di ba? Teka, kampihan kita. Napanood yung yung mga reporters na nagko-cover sa The Hague. Oo. Nirarambol sila doon. Naku, paano pa kaya pag ikaw? Bakit mo ako Oy, nakita? bayaran. May gripo yan sa giliran. Si Gretsch ba, meron bang Oo, nag-rambol? inaaway siya. Inaaway Si Gretsch? Inaaway siya. Si Gretsch? Oo. Sa Davao pa lang, inaaway na siya ng mga... Oo. Sabi nga niya, buti may practice siya eh. Bakit si Bril walang umaaway? Ha? Ba't si Bril? Walang Si umaaway. Brill. Brilliant Ninong yun. everybody. Oo, kilala mo na. Kumari yata ni Vice President yun si Bril. O, yung sila, may ano, may Ganun lagi sila, siya oh. nakaka-exclusive Pinapatanong ko nga kung bakit hindi pa tinatanggal yung mga parol sa bahay. Sa Davao. Oh, hindi pa. May Oh. dalawang Ano, last nakita ko Christmas. yun, nandun ako nung over the weekend. pumasok kayo. Hindi na, bawal pumasok. Pero nandun yung mga supporters nila, palitan lang sila, halos yung iba hindi umuwi. Doon na sila kumakain kasi nagbabantay daw sila ng bahay. Kasi yon fake news na naman na lumabas. Baki-raid daw, gano'n? Baka daw yun Iba yan? eh. Oo. Hindi, galing mismo kay Baste, may mayroon search warrant sa mga bahay pa. Oo, di ba lumabas yun noon at that Tago time? na daw nila yung kanilang Pero mga sabi naman ng records. PNP, Bakit may Anong arsenal merit sila nung- tinatago sa loob? Kaya, Hindi, may 350 plus na licensed firearms si Digong. Oo. yung mga relo kaya saan tinatago? Iba pa yun. Yung suot niya sa aeroplano. Sa firearms kasi, pag nag-expire tapos hindi mo na-renew, pwedeng May puntahan kaso yung yun. bahay mo. Oo, totoo. Ay, di ba? Oo, pwedeng puntahan yung bahay mo. Unless meron kang AK-47. Ako nga- Kagaya mo. Ako, lagi akong dinodoorbellan ng PNP sa mga firearm ng daddy ko. Wala naman sa akin. Wala sa amin. Wala na sa amin. Patay na daddy ko matagal na. Oo. Yung isa doon, tinago ni Angela. Delikado. For emergency purposes. Delikado. Kumatok O, hindi, kumatok yung guard sa bahay, sir, may PNP po sa gate, hinahanap kayo. Ito po listahan ng mga baril niyo po na hindi pa nare-register. Patay tayo sa daddy ko to. Talaga? Pero hindi, wala na sa atin. Ganun kabalistahan. Hindi na. 14, no? Ganun 14. 14 mas marami pa sa akin. Ako, May, Pero wala na yun. may ano din siya, may AK at that time, pinayagan pa yan. Bakit noon. may AK tatay mo? Ha? Ito maintindihan ko pa, pero Regalo daw sa kanya. Pero wala. Pwede ba yun? Wala na sa akin natira kasi, nung namatay siya, For hindi the ko alam saan record, walang napunta. Uy, baka binibenta nyo, ha? Wala. Ibulong mo na lang mamaya. For the record, wala na sa amin. Naklaro na namin sa PNP, wala na sa
sa akin. So na kanina na. Hindi ko alam. Naki Ronald na. Pero nandoon yung mga supporters, hindi daw sila umuwi kasi Oh, di sila talagang magbabantay daw sila. Up to now, kasi may search warrant daw eh. Papasukin daw. Pangkwan yan pang rally ng iyong troops di ba? Pangkwan yan na ikaw ay pinipersecute, binabiolate ang human rights, no? Lolo na nga, kinidnap pa. Oh, di ba? Makikita mo doon, maraming mga nakasinding kandida paggabi. Tapos kanya-kanya silang mga FB live doon. Parang hindi maganda na sinisindihan ng kandila Yung bahay. Parang iba yung Tapos may Ikaw ba litrato. gusto mo yun? Prayer vigil nga. Kami may sisiw. Kami may sisiw. Baka Prayer tumatawag ng vigil. kaluluwa na yung mga ganun. Gusto ko yung nag-report si Bril kanina, may dalawang stand, dinidigong sa labas. Isang malaki, isang maliit. Ay, nakita mo yung standee? O yung standing. Meron na, pinuntahan namin yung yung karinderya kung saan mahilig kumain si FBRRD. Tapos meron silang standee doon ni VP Sara. Pero hiwa na. Kasi yun yung dati hiniwa daw nila si PBBM. Dati BBM. Tinanggal nila. Hindi ako, Oo, hiwa na. Sana pagwasan ng bago na lang. kung makakita ko yung standee ng Lord de Vera, kahit magkano, babayaran ko, bibiling ko yun, no? Target practice sa AK-47. So walang unity kahit yung standing, pinutol. Sabi pinutol nila meron ng dito. Sana paggawa na sila ng bago. So kung mag-t-shirt ka ng Marcos pa rin sa Davao, delikado ka. Baka. Meron akong Marcos Tolentino. 86. Uy, may ganun din ako, Marcos Tolentino. Ganun, di ba? Alam mo pala, sikat na artisan tumira nun. Sino? Si Tolentino? Hindi. Pangalan na to. One name word, yung mga ganong... Meron nga ako, nung tumakbo si President Quezon, Oh. T-shirt. Meron ka nun? Baka Manuel Quezon. Kaya ba ang t-shirt? Wala ka sa lolo ko. Wala ka sa lolo ko. Oo. May t-shirt yan, nilimahong Tapos kala ko may pirma pa ni Aguinaldo eh. di ba? Ay, nagkakalokohan na tayo dito. Teka muna. Fake news na to, Pasayad fake na news. pasayad yung usapan Kaya ang tanong kasi dyan, ano pa yung pwedeng mangyari prior to the confirmation of charges at September 23? What else, diba? O aantay na lang tayo? Well, ito nga, may plano silang mga malalaking rally dahil gusto nilang send home si Digong. So isa Pupunta daw dun 28, si yung yung mami ni 28 Inday. parang it's Si gonna Mama. be a wild party na aabot hanggang sa gates ng Malacanang, parang gano'n. Prayer rally. Yeah, prayer, di ba prayer for peace? Ayun lang, rally, alam ko parang kasi nagdududa yung mga may plano. Dahil nga, wala So silang... hindi pa pirme. Hindi pa pirme. wala silang ERAP na rallying center di ba? Yun yung mahalaga Tapos syempre, mismo si Sara sinabi, ay kalma lang kayo, mukhang hindi na makakauwi, si Tatay Digong. Tsaka ayaw daw niya pauwiin kasi baka maakino daw. O sila. Yun yung sabi niya eh. Oo. Ito yung pinakamagandang comment doon. Nila live stream yung Yung initial appearance ni ni PRR. yung may naka-encircle. Pansinin nyo yung buka ng bibig na nagsasalita na babae parang hindi magkatugma. Kasi, Teka, baka hindi nila mag-gets yung buko. okay, so ayan yung Sa yung ICC. initial hearing sa ICC. Si Julia Moto. Oo, di ba? Kasi Kumbaga di ba parang- may nagka-translate? You killed my master! Kasi French, nag-French siya, tapos inano siya in English, di ba? May interpreter. Kasi ilan ang official languages ng ICC? May Dutch pa, may Dutch, nun. English, Madami, French, madami. Arabic. Dami nun, no? Actually, Actually, pwede akong mag-apply doon as translator. Di ba naghanap sila? Cebuano, Bisaya, translator? Yes. Pero hindi daw tinanggap ni PRRD, hindi daw niya kailangan. Oo. Kaya daw niya English. Talaga. Yung isang pinakamatindi pa dyan, yung speech ni Marcoleta, na ikinukumpara na baka daw yung ating susunod na national hero, si Digong. Palitan si Rizal. Kaya niyo yun? Kailan niya sinabi yan? Last week. Ang mga Isang opinion rally. poll. Isang rally. O yan binanggit mo na, baka wala Hindi yun na. fake news. Talaga Sinabi ba? niya na baka yung susunod na national hero, si Digong. So dapat ma-firing squad muna. Ha? Ano ba yun? Kaso ICC, walang death penalty ron Silang dalawa yun. Walang death penalty ron. Basta ako quiet Ako, lang. Lord, nahihirapan na ako sa social media account ko sa mga sinasalag ko. Dadagdagan mo pa ng Ako walang binabash to eh. Ako wala bumabanat sa akin sa social media dahil wala Hindi ka akong social media. Gawan kita FB page. Ronald Llamas. Alam mo, tuloy mo yan. Pagkakakitaan natin. Sige, no? Tapos lagyan natin ng mga BTS ng Sabi nga sa akin, may nag-message, abangan daw ako sa baba ng Mandaluyong.
Kasi ihian daw yung kotse ko na bigay ni BBM. Sabi talaga, friend ko si BBM. Gusto ko na sumigaw kung sino yung binoto ko eh. Problema nun kung sino iihi. kung si Manny Mugato yun, yari ka. Ano ba yan? Ano, maluluso yung gulong. Maluluso yung gulo. Pero matagal muna bago lumabas. Antayin muna yun. May frothing pa. Ayan, Tapusin na natin ito, pasaya na ng pasaya. Oo nga eh. Kinakaba- Totoo ba? Ito last na. Kasi nung in-interview namin si Senator Trillanes, sabi niya, Ay, oo. magte-testify daw si Senator Laila de Lima sa ICC. Posible. Posible yun. Posible. Pag pinatawag siya. Posible. Si Manny Mugato, posible rin yun. Dahil siya yung gumawa nung Reuters report. Tapos si De Lima Tapos investigated, yung mga, yung mga mga libro, yung kay Patricia Evangelista, pwede din nilang gamitin yun. Pwede. And yung mga sound bites ni FPRRD nung presidente Yun ang- siya, yun- nung umattend siya nung hearing. Yun yung main na pwede nilang gamitin. Dahil sa ICC kasi, yung public at saka yung pronouncement mo can be held against you. Paano yung Wala sinabi ka ni problema. Harry Paano Roque? pag sinabi? Search mo lang sa Joke lang. YouTube lahat. Kaya tingin ko, isa sa Diba? dahilan kung ba't hindi kinuha si Harry Roque Yung as sinabi niya, counsel. he is a serial killer. Yeah, baka ilabas yun eh. No. Pero Tapos abogado counsel ka ka nito, pa. tapos ito sinasabi mo na serial killer itong kliyente mo. Dati yan, nung 2016. 2016. Campaign. Oo. Ala, paano na lang yung mga pwersa ng kadiliman At kabutihan? kasamaan. At kasamaan. Ay, ikaw, anong pipiliin mo? Unity na lang. Sa unity na lang ako. O yan. Okay. Sige. Doon na tayo magtapos sa Unity.